Anytime, ka-coffee, pwede na pong arestuhin itong si Pastor Apollo Kibuloy. Pero dyan sa Davao, yung kanyang baluarte dyan, medyo payapa pa, ha? Tahimik pa, ka-coffee. May napanood ako kaninang balita eh. Medyo normal lang daw po yung security dyan sa Davao. Pero anytime, pwede na po itong arestuhin. Pero ito, senador ng bayan, ha? Pinapasahod po ng tax ng taong bayan, ha? Handang maging security guard. Si Senator Bato de la Rosa ni Apollo Kibuloy. Uy, wow, sana all. Iba talaga itong si Bato de la Rosa. Oo. Handa siyang maging security ni Kibuloy para matiyak lang ang kaligtasan ng pastor. In a way, ka-copy, kung titingnan mo, medyo ano din eh, medyo yung leaning ni Bato, parang gusto niya na sabihin, sige na, punta ka na dito sa Senado, safe ka dito. Parang ganun yung dating sa akin eh. Hindi ko alam kung paano niyo binabasa ito. Pero ang tingin sa akin, parang nananawagan siya kay Kibuloy na huwag kang matakot, attend ka dito sa Senado at nandito ako and I will protect you. Yun ang dating sa akin ito ha, itong sinasabi ni Bato de la Rosa. Kasi wala na siyang choice eh. Kailangan niyang dumalo. Diba? Kung hindi, pipilitin siya, kalit ka rin siya. At hindi naman lalaban yan, sabi ni Bato. Hindi ko alam, no? Hindi natin alam. Pero pag titiyak ni Bato, hindi daw man lalaban yan. Pero sabi niya, noon sa Pusi Kibuloy, napapalibutan siya ng mga berde at itim na langgam na handa siyang ipagtanggol. Anyway, sige, dito muna tayo. Handa maging security. Paano yun? Isahod mo, di ba? Senador ka, sahod mo, taong bayan, di maging security ka ni Kibuloy. Haharangin ko lahat. Uy, grabe. Politico.com, ha? Haharangin ko lahat. Bato de la Rosa volunteers to secure Kibuloy. Oy, sana all. Pinagvo-volunteer. Iba tong si Bato, ha? Kaibigan niya kasi. Matalik siguro kaibigan. Pero bakit di na mabulungan, pare? Punta ka ng Senado para matigil na yan. Di ba? Ganun na yun eh. Sagutin mo lang yung alam mong tanong. Yung hindi mo alam na tanong, sabihin mo, I invoke my rights against self-incrimination. Hindi lusot. Tapos na, di ba? Sana ganun ginawa ni dito eh. Bato de la Rosa eh. Pinayuhan niya. Attend ka na dun. Isang beses lang siya, isang buwan naman na hearing niya. Eh, ayaw eh. Nagbati kasi. Lumaki tuloy yung issue. Di ba? Kung gusto niya, ako ang mag-security sa kanya. Kahit na 1 month security, kung tapang ni Bato dito ha, 1 month security, papalo, nandiyan lang Amerika, nasa labas ang Senado, dadamputin na si Kibuloy. Yun ang kinakatakot ng kampo nila. Haharangin ko lahat ng may threat sa buhay niya. Mag-isa lang siya. Magagawa niya ba yun? Talaga naman De La Rosa told DWPM Radio Wednesday, March 20. De La Rosa made a statement after Senate issued an arrest order for Kibuloy in response to his repeated snub of the hearing led by Senate Committee on Women on alleged abuses of his church, the Kingdom of Jesus Christ. Eh wala na kasing lusot eh. Wala silang mga gagalawan dyan eh, kasi nagawa na lahat nila ng paraan. Una, si Robin Padilla, di ba? Gusto niya mabaliktad eh, itong ruling ng committee na yan. Pero kailangan niya ng 8 signature. Ilang signature lang nakuha niya? 4. Di ba? Delaying tactics naman. Sabi ni Zubiri, kailangan muna maglabas ng show cause order. Eh, natagal naman ilang araw yan bago maglabas ng arrest order. Show cause order muna. Ginawa nila Risa Ontiveros, may show cause order. Kinabukasan, wala pa rin yung arrest order. Nagpamedya si Risa Ontiveros, yun. Napirmahan itong arrest order. Kahapon lang ata yan eh. Ayan, isi-serve na. Pero mukhang hindi pa nasi-serve ka-coffee. No? Kasi kanina sa Davao, tahimik pa eh. Ang tanong, isang tanong din ngayon, nandito pa ba ito sa Pilipinas? Feeling ko nandito pa. May mga nagsasabi kasi nakalabas na, dito pa yan ka-coffee. Nasa Davao lang yan. The former chief of the Philippine National Police, however, stressed that only Kibuloy can decide whether or not to attend the Senate probe. Nagbo-volunteer ako mag-security sa kanya. Kung nanaisin niyang humarap sa Senado, mas maganda sana. At the end of the day, the decision is coming from him and him alone, sabi po ni Bato. Eh, correct. Pero mga kaibigan, judge naman siya, di ba? Imagine mo kung ikaw nasa sitwasyon ni Kibuloy, ang dami yung protector may pera ka, di ba? Kaya mong mag-hire ng sangkatutak na security. Pagdating sa Senado, andyan protection mo, Bato de la Rosa, andyan si Bongo, andyan si Robin Padilla, sino pa? Cynthia Villar. O, ang dami niya mga kakampi dyan eh. Bakit siya matatakot dumalo siya sa hearing? Ang feeling ko, usapan ng pride na lang yan dahil kakainin niya yung sinabi niya na never siya pupunta dyan sa Senado eh. Yun na lang siguro ang usapan dyan eh. Pride na lang ang laban dito eh. Kibuloy has been holed up in the Kingdom of Jesus Christ-owned Glory Mountain. Diyan po sa Davao City, citing threats to his life and the supposed connivance between the Philippines and the United States government to have him assassinated. Invento lang yan, ka-coffee. Mema lang yan na sinasabi nila na i-assassinate siya or i-retribution ang gagawin sa kanya, kikitilin.
yung kanyang buhay. Actually, napagbintangan pa nga si PBBM dyan eh. Nagsisi pa si PBBM dyan na nakikipagsabuatan eh sa gobyerno ng Estados Unidos eh. Ano na kinalaman ni PBBM dyan? Di ba? Nagsagawa ng maraming prayer rally, di ba? Muning, mamaya ka na magulo. Dito ka muna sa gilid. Dahay lang si Muning. Hay ka muna. Wala na kasing way out eh. Diba? So ito na lang. Ay, nandiyan si Bato eh, security, matibay na security. Edel Delfin, oy, parang sinabi niya, sumuko ka na, napapaligiran na kayo, sabi ni Edel Delfin. Possible, no? Yan din, medyo ganyan din, leaning towards that readings eh. Yung basa ko dito sa sagot na ito ni Bato. Gerald Anderson, Bato, magpalbolim lavender ka muna. Ay, wala namang buhok eh. Takot nga siya sa ICC, gaya ng amo niya, sabi ni Sandra Valdez. Correct. Diba? Takot siyang makulong, kung natatandaan niyo. Sinabi ni Bato, ayaw kong makulong diyan sa Europa kasi mga apo niya. Hindi makakapunta, hindi madadalaw. Pwede naman, marami namang pera eh. Entrep man, may superiority complex kasi si Kibuloy. Feeling ko yun na lang yun eh. Pride na lang ang usapan dito eh. Big word kasi itong pride na to eh. Siyempre, kakainin niya yung sinabi niya eh. Ayaw yan eh. Ayaw ng tao yan eh. Kung totoong appointed son si Kibuloy, bakit takot na takot siya? Sabi ni Watcher, valid question ha. Luz Romero, takot siyang harapin ang kanyang mga naging biktima. O, maganda, magharap-harap sila dyan, di ba? Pasinungalingan niya isa-isa. Pag may witness na nagsalita against him, directly sagutin niya. Bakit sabihin mo agad? Bakit nagsisinungaling? Ang witness na yan, di ba? Maganda yan, direktahan. At least napagtanggol niya yung sarili niya. Naging fair ang pag-drink. Michael Valladolid, good evening, nandito pa yan si Bulok, nandito pa yan sa Pilipinas. Correct. Sumuko ka na, Pastor Canor, ha? Napapaligiran kita, sabi ni Arnold Hernandez. Roberto Janco, yan ang mali ni Gibbs. Dapat nag-attend siya sa hearing sa Senado, dapat niya kasangga sa Senado, si Risa lang ang kaaway niya. Correct. Unti lang kaaway niya dyan, marami pa siyang supporter dyan eh. Pansinin ninyo, yung ibang senador dyan na sumuporta sa kanya, di ba? Hindi man nagsalita eh. Yung iba ayaw din mabash eh, kaya ayaw magtanggol kay Kibuloy, di ba? Reality yan, and strategy ng mga senador yan, di ba? Yung iba, vocal sila, open sila, sinuportahan si Kibuloy, pumirma doon sa panawagan na i-reverse itong ruling ng komite. Pero yung iba, silent lang, di ba? Ilag silang sagutin yan. Ano ka ba? Pro Kibuloy ka ba? O hindi? Pero kung susumahin mo, marami ang tinulungan yan, nandiyan sa Senado. So hindi siya masyadong mababahala dapat dyan eh. Totoo yung observation dito. Ng isa nating ka-coffee, supposedly si Risa lang. O kung dagdag ba niya, kung sino man yan, may 2 o 3 senador na kukontra sa kanya. Pero marami siyang kakampi dyan. Si siguro, Coco Pimentel, yan. Kaaway niya. Ernie Basco, may duda ako, may informer dyan sa loob ng PCG, kaya alam kung kailan magdadala ng supply sa Sierra Madre, ang BRP Sierra Madre, no, ang China Coast Guard. Malamang si Mao Diggs, naglagay niya noong napapanahon niya bilang Pangulo. Ang masaklap dyan, baka isa yan sa kondisyon ng China. Diba? Possibilities yan eh. Na baka one of the requests ng China, magkaroon sila ng tao dyan. Diba? Kasi, biruin mo, kung hindi pa nagkaroon ng coordination sa Intel at sa National Security, hindi nila malalaman na hindi nag-comply ng requirements itong mga Chinese nationals at naging miyembro ng Philippine Coast Guard. Malamang may malaking tao nag-utos dyan. Palusutin nyo na yan. Malamang ganyan ang ginawa ng mga yan. Nako. Nagkakalabasan na itong mga kalokohan na ito ha, ng mga nakalipas na administrasyon. Anong sa inyo dito kay Bato de la Rosa? Handang iaalay ang sarili para kay Kibuloy. Magiging security. Senador ka, magiging security guard ka ng isang resource person. Sana all, di ba? Yung ka-coffee natin, nakikinig sa atin sa Facebook. Uy, paklik lang po ng follow or like sa Facebook. Kung nasa YouTube kayo, ka-coffee, paklik lang po ng subscribe. Yan, attendance check muna. Marami po kapapasok lang ngayon sa ating channel, Felicitas Bruno. Yan, attendance check muna tayo dyan. Like lang po ka-coffee yung video na yan. Magwa 1,000 na tayo. Yan, 1,000 na tayo. Ang dami nating viewers ngayon. 1,000 na po ang live viewers natin ngayon. Ha? Click lang po ng like. Attendance check tayo dyan. Jackie Britos, Elmer Vicente, kay Sahib Kaur, Lindy Hart, kay Ray Colidian, Galvez, happy viewing po sa inyo. Nandiyan po sa Facebook. Thank you for tuning in. Kay Ma'am Olive Lopez, always din nakatutok sa atin, ho? Si Olive
Lopez ng Balayan, Batangas. Happy viewing po sa inyo. Sige, kuha na ng kape. Move on tayo sa ating next topic.